Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fautagana, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 22 ng buwan ng Agosto. Isang kapatid at kasabwat ni dismissed Mayor Alice Guo nahuli sa Jakarta, Indonesia. Pabalik ngayon sa Pilipinas. Dismissed Mayor Alice Guo hirit ng NBI na ilagay sa Blue Notice ng International Police. Kustodiya naman kay Cassandra Leong, nais kunin ng Quad Committee ng Kongreso. Kaap, Immigration, NBI at iba pang ahensya gigisahin sa Senado sa pagpuslit ni Alice Guo. Scam hub sa Parañaque City ni Raid. Mahigit 4 na rang empleyado inaresto. Sandamakmak na mga gadgets na kumpiska. Dating presidential spokesperson Harry Roque, kasadong kasuhan ng qualified trafficking in person ng PAOK-C. Kapalpakan naman ng RFID system sa mga expressways. Dapat ayusin mo na bago ipatupad ang toll fee increase. Ayon kay Senator Grace Poe. Metro Manila Mayors paplansyahin ang planong pigil ang pagpasok sa NCR ng ASF. Fishing ban sa karagatan ng Cavite pinawalang bisa na. Pero paghangon ng shellfish bawal pa rin dahil sa red tide. Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon asahan ng pag-ulan ngayong hapon. Naku, umulan na nga. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Asahan ang matinding buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon. Dito sa Pasay, tapos na. Batay sa inilabas na thunderstorm advisory ng Pag-asa, dako alas 2:54 ng hapon. Posibleng nakaranas na nga ng malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng National Capital Region. Kasama na rin ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Nakaranas din ng mapagulan ay iba pang bahagi ng Luzon, kasama na ang probinsya ng Batangas, Cavite, Quezon, Laguna, Rizal at Bulacan. At nagbabala din ang Pag-asa hinggil sa biglaang pagbaha at maaring landslide dahil sa pagbuhos ng ulan. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine National Police na nasa kote ng mga otoridad ng Indonesia ang 2 sinasabing kasama o kasabwat ng dismissed na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nahuli kahapon ng umaga sina Cassandra Leong na itinuturong utak o konektado sa illegal na pogo ng Lucky South 99 at Sheila Guo na kapatid ng dating mayora. Ayon kay Fajardo, nasukol ang dalawa ng makipag-ugnayan ng Foreign Liaison Division ng PNP sa police attaché ng kanilang foreign counterparts. Malaking tulong umano sa paghanap kina Ong at Sheila Guo ang utos ng Malacanang na kansilahin ang passport ng sinampang mayor matapos itong makalabas umano ng bansa. Samantala nakatakdang umuwi sa bansa sina Ong at
Sheila Guo ngayong hapon sakay ng Philippine Airlines Flight PR540 mula Jakarta, Indonesia. At eto na nga, Miss Jackie O. Pabalik na ng Pilipinas ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go at Lucky South 99 Incorporator na si Cassandra Ong. Batay sa report ni Raymond Paas, darating sa Pilipinas ang dalawa dako alas 4:30. Ngayong hapon sakay nga ng PAL, Philippine Airlines Flight PR540 mula sa Jakarta, Indonesia. Nahuli nga sina Sheila at Cassandra sa Mega Mall. Ba, may Mega Mall doon, ha? So nagsha-shopping lakay. Nga, ano, ha? Mega Mall Batam Center. Ngunit bigong nahuli si Alice dahil hindi ito kasama at pinaniwala ang nakatakas. Ba, galing ni Alice. Hindi kasama sa shopping Nakaalis spree. ka agad. Ayan. Hindi siya magsha-shopping doon kasi branded ang binibili ni Alice. Oh. Hindi ba branded doon lakay? Mega Mall, baka walang masyadong branded doon. Ha? Batay sa report, pumasok sa Jakarta si Alice Go at Cassandra Leong mula Singapore sa pamagitan ng cruise ship. Ba, nag-cruise ship pa sila. At sa karagdagang balita, alamin nga natin ang situation mula sa NAIA. Abay, sino ang mga nag-aabang sa kanya sa NAIA, Sherwin? Mga taga-kongreso, mga taga-senado, Lahat na ata lakay. NBI, PAOKSI, ha? PNP, ayan, Police Airport, meron bang red carpet? Arrest number 6 mula sa NAIA, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Lakay brown carpet. Ito nakaabang. Itong, Brown carpet niya. ba? Okay. Itong si Sheila Guo at ang kanyang kasama na inaresto sa Indonesia na si Cassandra Leong na bababa ng gate 16 ng NAIA Terminal 1 kung saan dito didikit sa tube na ito lakay yung eroplano na sinasakyan itong si Sheila Guo at si Cassandra Leong. Itong gate 16 lakay dito naka-assign na yung flight PR540 na sinasakyan ng dalawa mula sa Indonesia. Batay sa mga paunang impormasyon lakay, itong dalawa ay may kasamang Filipina immigration officers na siyang sumundo doon sa airport sa Jakarta at sila i-turn over ng Jakarta Immigration at Jakarta Police sa Philippine Immigration Officers na siyang kasama nila sa flight dating dito sa Maynila. At tapos ang proseso laki ng paglabas nila dito sa Gate 16, sila sasalubungin dito ng Senate Sergeant at Arms at ng Philippine National Police na siyang mag-under ng custody doon sa kay Cassandra Leong na siyang mag-aabot naman ng naturang arrest warrant na manggagaling sa Kamara. Itong mandato de arresto na inisyu ng Senado, ito nga kaya Sheila Guo ay nakaabang na rin lakay dito nga sa paglabas ito ng aeroplano na hawak-hawak ng Senate Sergeant at Arms si General Roberto Ancan at mula doon sa kanyang pagkaka-custody ng Bureau of Immigration, siya ito na over naman sa Senate Sergeant at Arms na siya nga magdadala naman sa kanyang kustodiya dito sa bahagi ng Senate of the Philippines dyan sa may bahagi ng PICC lakay. So, yung ilang mga kagagam media nakaantabay na rin dyan sa may arrival area kung saan nga naasang dadaan at doon sasakay lakay itong dalawa sa maghiwalay na sasakyan. Na isa magdidiretso ng Senado at isa naman magdidiretso sa bahagi ng Philippine National Police para ma-turn over yung kustodiya ni Cassandra Sherwin, sa House of Representatives. Yes, lakay. sinong Sergeant at Arms ang kukuha kina paano to? Si Alice Leong? Ayan. Alice Leong tuloy. Cassandra lakay, Leong. Cassandra. Ayan. Senado ba kasi gusto rin i-custom din ng Kongreso? Sino ba talaga ang kanino unang dadalhin? Ayan, sino ang magkokustody sa kanila? Senado o Kongreso? Nag-aagawan na sila. Lakay ayon sa Senado, merong existing na arrest warrant itong si Sheila Guo mula sa Senate dahil sa patuloy na pagbaliwala doon sa imbitasyon at pagsait sa kanya sa contempt dahil sa hindi pagsikot sa mga hearing
kung kaya't una nang inilabas na arrest warrant si Sheila Guo mula sa Secretary ng hawak-hawak na yung lakay ng Senate Sergeant at Arms na siyang sasalubong sa kanya dito sa NAIA Terminal 1. Habang itong kay Cassandra Leong Ayan. ay i-issue pa ng Philippine National Police lakay. So ang turnover ng immigration sa custody kay Cassandra Leong ay sa Philippine National Police at siya'y dadalhin sa House of Representatives kung saan naman doon isisilbi lakay yung arrest warrant niya dahil din sa patuloy na pagtanggi sa pagharap yung sa sinasagawang kahalintulad ng investigasyon ng Kamara sa naturang pagdinig. So magkahiwalay yung kustodiya nitong dalawa lakay pagdating sa Pilipinas. Hati. Isang Senado, isang Kongreso. Okay. Lakay. So, ganun yung standing procedure na mangyayari mamaya pag turnover ng Bureau of Immigration dito nga sa dalawang magkahiwalay na puwersa ng Senate Sergeant at Arms at ng House of Representatives sa pamamagitan naman ng Philippine National Police lakay. Okay, maraming salamat. Teka, ilang minutos na lang? 10 minutes na lang, Sherwin. 4:30 baka mo ang dating. 20 minutes. Ha? Actually, in 15 minutes lakay kasi yung aeroplano nandiyan na sa may bahagi ng bukana ng Manila Bay at ito yung pipila doon sa mga hilera ng mga aeroplano na magta-touchdown dito sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. At pag-touchdown ito, lakay magta-taxi ang naturang aeroplano, yung DR540 dito nga patungo sa gate 16 ng iapakita ko lang sila dahil may iba na rin nakaabang dito ng mga opisyal ng Bureau of Immigration, may mga kasamahan din tayo from Philippine Senate na nandito na. So ito yung dadaanan niya lakay sa paglalabas na mamaya dito sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. Ayan. So yan yung sitwasyon sa labas lakay. May mga immigration officers na nakaabang at naghihintay din at ilang pang mga technical committee na haharap din sa paglabas ni Sheila Guo at ni Cassandra Lee dito nga sa gate 16 ng NAIA Terminal 1. Okay. Yan ang Sir H News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arisa number 6. Sherwin Alfaro mula dyan sa may Ninoy Aquino International Airport. Meron ba silang e-travel? O kaya ay sila ba ay nakaposas? O sila ba ay naka-ski mask? Nakatalukbong po ba ng kumot o ng tuwalya? Pero magiging isang citizen of no country o stateless individual na lamang si dismissed Mayor Alice Guo kapag nakansela na ang kanyang Philippine passport. Ayon kay PAOK si spokesperson Winston Casio, dahil wala na ring hawak na Chinese passport si Alice. Ganda paliwanag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. According to our Chinese counterpart, she has lost that passport or lost the right to use that passport when she opted to take a Filipino nationality. So, ang huling pagkakataon na nagkaroon siya ng pasaporte ng China would be the time that she entered the Philippines kasama ang kanyang mga magulang using the Special Investment Retirement Visa, yung SIRV na tinatawag. So, may katagalan na po yun. Samantala nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa International Police o Interpol para hilingin na ilagay sa Blue Notice si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ito ay kasunod ng ulat na nakaalis na sa Pilipinas si Guo noong July 18. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagpapatuloy din ang investigasyon nila kung nasa bansa pa si Guo o wala na. Aniya, may posibilidad kasi na kumuha lang si Guo o kamukha lang ni Guo ang humarap sa abogado kung saan ito ang nagpanotaryo para sa affidavit sa DOJ sa reklamong human trafficking. Tuloy yan. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa akin. Yung red notice po ay pagka may criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan. Yun
po ang tinig ni NBI Director Jaime Santiago. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque abay kakasuhan ng qualified trafficking in person. Samantala, scam hub sa Parañaque City ni raid. Mahigit 4 na raang empleyado inaresto. Ano mga Pinoy kayo ito? Mga Chinese. Mga Pinoy daw. Mga Kay. Pinoy din. May Pinoy at may halo. ibang Sandamakmak na gadgets na kumpiska. At kapalpakan naman ng RFID system sa mga expressways. Dapat ayusin mo na bago ipatupad ang toll fee increase. Ayon kay Senator Grace Poe. At ang pagpapatupad nito naman ng pagmulta sa mga walang RFID ay ipinrotesta ng ilang motorista at transport organization. Oy mga ate ha, mga kuya ha, bawal mo nang kumain ng mga selfie sa karagatan ng Cavite dahil sa red tide. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ganap ng alas 4:25. RH Break Time! Flash Report! Flash Report! Alamin natin mabi ang report ni Noche Kakas. Pambihira naman ang lakas-lakas ng ulan kanina. Meron na namang sunog. Sunog sa Caloocan City. Alamin natin ang detalye mula kay Noche Kakas. Noche, please come in. Lakay, nakataas na sa second alarm itong sunog sa isang warehouse. Partikular na dito sa may JP Ramos Street, Barangay 164 sa lungsod ng Caloocan. Sa ngayon, Lakay, patuloy ang pag-responde ng fire trucks at maging yung mga fire volunteers dito sa nasusunog na bodega. Abangan ang follow report, RH27 na tinakas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Noche Kakas. Sandali lamang, Let Narciso. Aba, pati ang Malacanang nakaantabay kina Sheila Go at Cassandra Ong. Dadalhin ba sa Malacanang, Miss Let? Sandali lamang, Raymond at Paa, si Standby Edniel para sa Standby Kristan Karag. Bati na natin na happy birthday si Kuyang Colonel Jojo Logroño. Happy birthday, Kuyang Jojo. At Kuyang Pablo Ogie Escobar ng TM Calao Masonic Class 136. At kay DJ Maria Morena ng Yes FM. At happy birthday din kay Rene Aldeguer from Rennes. At happy birthday din kay sa ating pamangkin ha. Ang ating magandang pamangkin na si Barbie. Si Norhan Barbie Menor Makabato ba. Binabati ni Kuyang Abul Kayer at ating Hasmin Makabato. Happy birthday din kay Kuyang Romy Escudero ng TM Calao. Kay Pastor Bert Villa, Robert Galang. At ganoon din kay Kuyang Jason Kalinap. Happy birthday. Oy, bati mo natin si Kuyang Johnny Abo. Aba, anong ginagawa niya sa Cebu, Kuyang Johnny ha? Aba, andyan pala sina most worshipful June Espino ha? Aba, Kuyang Sek Dong Mendoza ha? Very worshipful Chris Beltran. Aba, dami-dami dyan. Ba't kailangan nandyan ha? Abay, Kuyang Bener Bisara ha? At Kuyang Wency Concepcion at Rainier Lorenzo. Alamin natin ang report mula sa get well soon muna kay Attorney Norman Bersosa dyan sa Cavite. Ayan, get well soon Brad. At binabati natin si Mayor BBM. Aba, si Mayor Benji Banyesa Magalong ng
Baguio City. Abay, guest speaker pala mamaya sa UP, ha? Ano bang meron diyan sa sa UP mamaya at guest speaker si Mayor BBM Magalong ng Baguio. Sa report, alamin natin ang report mula sa Malacanang. Aba, ang palasyo, ang Pangulo Marcos nakaantabay din sa pagpapauwi kina Sheila Guo at Cassandra Ong. Aba, wag mong sabihin mula sa airport, dadalhin pa sa Malacanang ang mga ito, ha? Wag na. Diretso na lang sa sa presinto ang mga ito. Arrest number 14, pero nakamonitor ang Malacanang kasi galit ang presidente, ha? Kailangan daw sino yung mga kasabwat bakit nakatakas ang mga ito sa Pilipinas. Ayan, meron daw gugulong ang ulo rito. Arrest number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay nakabantay nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa development kaugnay ng pagkahuli kina Sheila Guo at Cassandra Ong sa Indonesia. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na tinatrabaho na ang pagpapauwi sa bansa sa kapatid ni dismissed Bamban Mayor. Nangyari sa signal natin. Party line, ba't mo binaba? Nawala. Balikan natin si Let Narciso mula sa Malacanang. Dadalhin ba sa Malacanang? May pa-carpet din ba? Huwag nadalhin doon, Mr. President. Ayan, baka nakamonitor lang. Alam natin report ni Miss Jackie O. Ayan, pagka-aresto kay Cassandra Ong makatutulong sa investigasyon ng Quad Committee sa issue ng Pogo. Sa detalye, RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Jackie at Lakay paharapin sa hearing ng Quad Committee si Cassandra Leong sa sandaling maibalik na sa bansa mula naman sa bansang Indonesia. Naglabas na ng warrant of arrest ang Quadcom para may turnover sa komite si Ong na pinatawa ng contempt ng House Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan ni Congressman Dan Fernandez. Si Ong ay opisyal ng Lucky South 99, isang Pogo hub sa Porac, Pampanga at ni minsan na hindi dumadalo sa imbitasyon ng hearing ng komite. Kasama sa pinatawa ng contempt at ipinakulong dito sa Kamara si Ronaline Baterna, yung Corporate Secretary ng Lucky South 99. Naikipag-ugnay na rin Lakay at Jackie ang Quad Committee para makuha nga ang custody ni Ong. Pagdating nito sa bansa matapos ipailalim sa custody ng Bureau of Immigration sa Indonesia. Sa order na lagdaan ni House Secretary General Reginald Velasco, mananatili si Ong sa custody ng Kamara sa loob ng 30 araw. Ang arrest order ay nilagdaan ng mga chairman ng 4 na komite na pinamumunuan naman ni Congressman Robert A. Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng Quadcom. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa Milky, ready na ba yung pagkukulungan kay Cassandra Ong dyan sa Kongreso? Alam mo na kay, siguro mga 2 weeks ago, pinasinayaan yung bagong building dito sa Kamara Section Center. O, mo na kay, napakaganda. Maganda. Parang, ano ba yan? Parang city jail ba yan? Hindi city jail, pero maganda siyang building, Lakay. At, kumbaga ay, ito yung magiging permanent detention facility dito sa Kamara. At, ang sabi, kompleto na ito, napasinayaan yung detention facility dito sa loob mismo ng Batasan Pambansa Complex. Ang facility Lakay at Jackie ay kayang maka-accommodate ng 16 katao. At merong 4 na kwarto matatagpuan sa gusali ng Legislative Security Bureau. At yung detention facility Lakay ay komportable habang nakabiit ang mga nasampahan. May aircon po, Miss Milky? May aircon, di ko yun. May shower room. Kompleto? Yung kompleto na kay. Ang detention facility ay ayon kay SecGen Reginald Velasco noon ay magiging tuluyan ng mga nako-contempt. Kasi usually dinidetain sila sa BJMP facility sa Bikutan. Ngayon, kapag meron daw iko-contempt ang Kamara, ay diretso na dito mismo sa detention facility ng Batasan Pambansa. Ang mga nakadetain doon Lakay ay dati, Daisy Quiros, isang real estate broker. Andyan pa ba yun? Ng committee.
Wala na lakay. Wala na. At itong si Ronaldine Baterna, ang corporate secretary ng Lucky South 99, na pinakulong naman ng Committee on Public Order and Safety. Si Baterna ay humaharap ngayon sa hearing ng Quad Committee. Ano yan, Milky? May rehas ba? Parang kulungan ba? O parang Boarding house. Boarding house. Na may double deck. Wala siyang kulungan, Lakay at Jackie. Walang rehas. Oo, walang rehas. Ah, Pagpasok ganon. mo doon ay may mga kwarto. Ang sabi nga ni Deputy House Secretary General Reginald Velasco, maayos yung detention facility. At pwede accommodate ang 16 katao. Wow. Merong 4 na kwarto, merong mga facility, banyo na tinatanong ni Jackie, at ilan pa. Pero syempre, meron silang sarili na mga security. Pwedeng umorder ng pagkain sa Magpa-grab. Magpa-grab. Nakay pwede magpa-grab ng palalabog kasi yung building na ito malapit lamang sa gate ng North. Ayun. Abay, mapapahiya dito ang Senado, ha? Ayan. Sa Senado, ikaw, nag-report na galing ka rin sa Senado, Manang Milky. Di ba? Ang pangit ng kulungan sa Senado, di ba? Walang aircon, electric fan, tapos nasa basement. Nasa basement na mainit. Siguro isang kama, mga 2 pwedeng ma-detain doon. Ikaw naman si Sheila Go, kapatid ni Mayor Alice Go, kung dyan dadalhin. Share sila. Oo ba? Pero kung 2 naman sila, pwede silang bigyan sila ng extra bed kung saan sa Senado. Pero ang posisyon niya ng Kamara ay kunin itong si Cassandra. Ong. Okay. Oo, sa kanila pinatawa ng contempt, so dapat dito daw ma-detain sa Kamara. So naghihintay yung bagong detention facility sa loob ng Batasan Pambansa Complex. Maraming salamat, Manang Milky. Ganang hapon, Lakay at Jackie. Ako si Milky Riguna na ulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky mula sa Kamara. Balikan natin si Leta mula sa Malacanang. Magandang hapon, Noble Manny Castro at Kuyang Abul Khayer Makabato. At Kuyang Fahad Lukman at Kuyang Aga Gising Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan natin ang Malacanang. Bakit nakaantabay ang Pangulong Marcos sa Malacanang, Let? Dadalhin pa sa Malacanang itong si Sheila Go at Cassandra Ong. Let Narciso, please come back. Let. Hindi naman Lakay, pero Akala ko. nakabantay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa development kaugnay ng pagkahuli kina Sheila Guo at Cassandra Ong sa Indonesia. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na tinatrabaho na ang pagpapauwi sa bansa sa kapatid ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kay Ong. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno sa Indonesian government. Target anyang maibalik ang 2 sa Pilipinas ngayong araw. At batay nga sa informasyon, alas 5 ngayong hapon ang dating sa bansa ni Guo at Ong. Samantala, Lakay, 2 tseke na nagkakahalaga ng tig 1 milyong piso ang tinanggap ng 4 na Pinoy Olympians na pumunta sa Malacanang kanina. Sa simpleng seremonya, iniabot ni Pangulong Marcos ang tig 1 milyong pisong tseke mula sa Office of the President kina professional golfer Dottie Ardina at mga gymnast na sina Alea Cruz Finigan, Emma Malabuyo at Levi Ruvivar. Ginawaran rin ang mga ito ng presidential citation para sa kanilang natatanging pagganap sa 2024 Paris Olympics. Bukod dito, may plaque pa si PBBM sa mga atleta. Lakay at may jacket. Ayan. Pero bago pa man ang meet and greet sa Pangulo, iniabot naman ni PAGCOR Chairman Al Tengco sa mga atleta ang cheque na galing sa kanila. Wow. Matatandaan sa kanyang talumpati sa nakaraang Heroes Welcome para sa Pinoy Olympians ay kinantsawan ng Pangulo ang PAGCOR na baka pwede ring bigyan ng tig 1 milyong piso ang mga atletang hindi nag-uwi ng medalya sa katatapos na Olympics. Ayun naman pala. Kantsaw lang pala ang kailangan para mamigay si Chairman Kaya naman pala, Altenco. Bira naman, pinatagal pa. Hindi naman, nung speech niya kasi Lakay, nung nakaraan yung Heroes Welcome, di ba nagbigay si Presidente ng tig 1 milyon doon sa mga hindi nakapag-uwi ng gintong medalya. So sabi niya kay PAGCOR Chair, ikaw, mas marami kayong pera. So baka pwede rin bigyan ng tig 1 milyon. So, ayun. Kaya yan, tig 2 milyon yung mga Lakay, yung mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Yung mga Olympians na hindi nakakuha ng medalya, tig 2 million pa rin. Yes,
Oo, lakay. Bali, 1 million galing sa Office of the President at 1 million galing sa PAGCOR. Aba, mali. Kulang si Presidente. Dapat tinukahan din ng PCSO para si Mel Robles at Chairman Felix Reyes, ha? Para tig 3 milyon. Dami-dami pera ng PCSO. PAGCOR, ha? Pero kasi yung nasa batas kasi lakay yung sa pondo ng PAGCOR manggagaling talaga. Di ba yung binibigay dun sa mga medalist? Okay. International deal. Teka muna, baka magkalimutan. Sana yung wala si Bianca Pagdanganan, isa pang golfer, yung number 4, ha? Hindi lakay. Oo, na-recognize din siya dun kanina. So yung mga pinagkaloob kanina, meron din siya noon. Ni-recognize, paano yung cheque? Sana ipinadala na lang. Pwede. Pinadala din. Baka magkalimutan. Hindi na pero ibibigay yung lakay. At saka yung 3 gymnast na naiwanan nung una, nandyan na rin. Oo. Ay, salamat. Okay. So, bali 4 sila kanina. Okay, very good. So, tinatanong mo naman paano sinelebrate ang birthday ni First Lady. Saan nag-celebrate ang magsyota? Sa Baguio, lakay. Oh. Kasi si First Lady daw, pag birthday niya, nagtatago kasi gusto niya tahimik lang. Ayan. So, lumipad sila ng mansion house sa Baguio City. Oo, lakay. Ayan. Sabi niya ay very quiet. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ano ang kanyang regalo? Oy, anong regalo? Si First Lady na daw ang tanong nila kung gusto niyang ipakita. Wow. Ano yan? Diamond ring ba yan? Pair of earrings? Ayan. Walang binanggit lang si Presidente. Kaya lang nakiramit ang Presidente Marcos. Baka empanada lang yan. Maraming salamat, Miss Letta. Ito si Les Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga atleta natin, Olympians, congratulations. At kay Madam First Lady, ayan, belated happy birthday. At congratulations na rin. Congratulations. Sandali lamang, Raymond Dadpaas. Nagpapasalamat daw si Senator Risa Hontiveros Duterte tuloy sa mga Indonesian authorities dahil sa pagkakahuli kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Nakalusot sila sa Pilipinas. Pero sa Indonesia, lakay. Indonesian police pa ang nakahuli. Sila pala ang makakahuli, lakay. Baka sabihin yung mga police natin, kailangan mag-training sa mga Indonesian police. Standby Raymond Dadpaas, standby Edniel Parrosa. Oras Miss Jackie O. It's 4:47 p.m. Oras Miss Jackie O. 4:51 p.m. Sandali lamang, Sherwin. Abay, lumapag na pala yung eroplano ng PAN na sinakyan ni Sheila Guo at Cassandra Ong. Alamin mo tayo report mula sa Senado. Abay, Indonesian authorities pinasalamatan ni Senator Risa Hontiveros sa pagkakaresto kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Aris 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor Jackie, laking pasalamat ni Senador Risa Hontiveros sa mabilis na pagkilos ng mga Indonesian authorities at kanilang napasakamay sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Ayon kay Hontiveros, patunay ito na kailangan ng regional at global na pagkilos sa pamaresto mga sangkot sa operasyon ng mga pogo. Si Sheila ay may warrant of arrest sa Senado habang si Cassandra ay sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Hontiveros na maigpit na binabantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makapagdedetalye ng operasyon ng pogo na Lucky South 99 na sinalakay sa Porac, Pampanga, kung ano ang kanyang kaugnayan kay Attorney Harry Roque at kung sino ang tumulong sa kanila upang makalabas ng bansa. Narito si Senador Hontiveros. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Guo, Harry Roque at iba pa? Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa? Si Senador Risa Hontiveros,
Samantala, Mayor, yung pinakauling nga informasyon mula kay Senate President Francis Chis Escudero na pagkasunduan na ang National Bureau of Investigation ang magkukustody sa dalawa pag pinapag nila yung eroplano nila dito sa Maynila. Ito ay base na daw sa naging koordinasyon at guidance ng Department of Justice dahil kailangan muna nilang kasuhan din ang mga ito at isailalim sa debriefing at bago nila dalhin sa Senado at ganon din sa Kamara de Representantes. So ang mangyayari, Mayor, sa instruction kanina ay from the airport, NBI na ang magkukustody sa dalawa, Mayor at Miss Jackie. Director Jimmy Santiago na, ayan, hindi na maghahati ang Kongreso at Senado. Oo, kasi kailangan 'di ba yung mga ganyan na kailangan iproseso muna sila. After na ma-process sila ng NBI at saka lang sila magko-coordinate para doon sa dalawang kapunuan ng Kongreso dahil sa panig ng Senado, Mayor, merong scheduled hearing sa araw ng Martes para dito sa pagtakas ng grupo ni na Mayor Alice at posibleng dito na dalhin sa araw na yon dalhin yung kapatid niya na si Sheila na kasama ni Cassandra. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Sandali lamang, Sherwin. Report mula pa kay Edniel. PNP patuloy ang pakikipag-ugnayan sa foreign counterparts para masukol si Alice Guo. Sa detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Jackie, umaasa ang Philippine National Police na matutuntun din ito ang sinipang alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo sa tulong ng kanilang counterparts sa ibang bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, patuloy ang kanilang koordinasyon gaya ng ginawa nitong pakikipag-ugnayan sa police attaché ng Indonesia para mahuli ang kapatid ni Guo na si Sheila at kasabwat umanong si Cassandra Leong na itinuturong konektado naman sa Lucky South 99. Pero hindi binanggit ni Fajardo sa pulong balitan sa Campo Crame kung saan ang tinutumbok nilang lokasyon ng dating mayor o kung ito ba ay kasama ng mga nahuling naglalagi sa Indonesia. Sa larawan namang ibinahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga reporter, nakikita pa si Guo sa Kuala Lumpur International Airport kasamang isang babae noong nakaraang buwan na daling umano ang Jetstar flight sa Indonesia habang nakuna naman ang larawan habang naghihintay si Alice Guo ng lipad patungong Singapore. Ngayon pa man, tikumpang bibig ng PNP kung paano nakalabas ng bansa si Guo ngayong unang nitong inilutang na baka gumamit ito ng illegal channel o pumuslit via backdoor. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. To the other personalities, including si Alice Guo po, ay ongoing po pa rin po yung ating coordination sa ating foreign counterparts. And hopefully, like the two others po na nakahold na po, ay ma-monitor din po at ma-taken into custody po itong mga hinahanap pa po, including of course, si Mayor Alice Guo po. Ang tinig ni Police Colonel Jean Fajardo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, dun sa picture, Miss Jackie, ha? Ayan, mukhang nag-shopping sila, maraming sinapping. Oo nga, lakay. May paper bag, ang laki. Ayun, mura ba ang bilhin dun sa, ayun, naka-maleta pa, maletang may gulong. Mukhang maraming sinapping sa Mega Mall, Batam Center sa Jakarta. Alamin natin ang latest sa NAIA. Ayan, dumating na ba? Lumapag na ba ang eroplano? At lumabas na ba sila sa tube? Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Yung lakay. Asan na sila? Nakadikit na sa gate 16 ng NAIA Terminal 1 itong PR 540 na sinasakyan ni Alice Guo at ni Cassandra Leong na siyang inaresto sa Indonesia. Itong tube ay ngayon dinidikit na itong bridgeway, dinidikit na dito sa bukana ng aeroplano at ang procedure lakay mukhang last of December itong dalawa. Ganun ba? Akala ko sila ang una, last pala sila. Lakay, pero nakaantabay na rito lahat ng mga kailangang opisyales. May mga opisyal ng Bureau of Immigration na siyang sasalubong dito sa paglabas ng airplane tong dalawa. At malaking question nga lakay kung paano nakalabas
na hindi Yun. dumadaan sa immigration. Mm-mm. Itong dalawang kasama nga ni Alice Go, kapati na rin si dating Bamban Mayor. At pero ngayon, sila yung unang-unang sasalubong Lakay, di ba? Pero andito na rin Lakay yung National Bureau of Investigation na siyang maghahawak sa custody ng dalawa. Si Director Jaime Santiago, nakita ko kanina. Sir Jaime Santiago, nandito na. Ba't wala man lang may dalang ano dyan, Sherwin, placard na, di ba pagdating mo sa airport, pagka hindi kilala, welcome, mga ganun. Ano naman, para alam kung sino susundo. Accosted naman Lakay. Ganun ba? Mag-welcome sa kanila. Kundi lahat ng official na ito na nandito ngayon, sila yung magbabantay. At saka wala bang magsasabit ng garland, isang pagitalay, mga ganyan. Si Director, pansin ko ng Bureau of Immigration, nandito rin. Itong mga official ng Department of Justice, nandito rin. Si Attorney Clavano, nakita ko. Mga Secretary Boying, nandyan. Wala. Wala. Secretary Boying. Andito rin mga tawa niya. Si Lakay, gusto mo bang kausapin si Director Jimmy Santiago? Sige, Director Jimmy Santiago. Ayan. Sir, si Deo Makalma, okay lang? Deo Makalma, sir. Ay, si Lakay Deo po. Pwede kayo makausap. Hello, sir. Ay, Director. Ayan. Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sa inyo pala, i-custody itong si Sheila Go tsaka Cassandra Ong, Director, sir. Ayan, ready po ba yung paglalagan sila sa NBI? Pagkagaling po dito, dadalhin muna sa immigration and then turn over sa amin, kami ang mag-detain. Ayan. So, paano yung mga hearing sa Kongreso at Senado? Pag kami hearing po, dadalhin namin. Dadalhin nyo ron. Oho. Maayos po ba yung kulungan nila sa NBI, Director, sir? Maayos naman, sir. Doon sila sa headquarters muna. Actually, hindi kulungan. Po-provide namin sila ng isang room na maayos. Free board and lodging po. Paano ang pagkain nila, Director, sir? Sagot na natin yun, sir. Director, sir, maraming salamat. Alam ko naka-busy kayo dyan. Thank you, Director. Magandang hapon po. Sherwin. Sige, boss. Ayan, ito na, naka-ready na lahat ng mga nagsimula ng lumabas din. Yung mga sakay ng aeroplano. Itong dalawang mga naka-business class ng mga itong unang lumalabas. Sila yung Baka mamaya sa business class andyan si Alice, ha? Yes, tama po. Hindi pala si Alice. Si Sheila. Nasa December sila. Lakay. Wow. Ang daming ang daming sasalubong sa dalawa. Kompleto. Lahat ng elemento ang nakabantay sa pinaka-gate nitong yung harapan nitong gate 16 ng mga tauhan ng NBI at airport police Lakay. At kagaya ng nabanggit kanina ni Director Jimmy Santiago Lakay, sila ang maghahawak ng kustodiya. Itong si Sheila at si Cassandra. Wala ba si Attorney Harry Roque dyan? Baka sasalubong din. Siya daw po pala yung mahawak ng welcome. Wala na ng welcome dito. Lahat ina-expect nga na makikita ng paglabas sa aeroplano. Itong sila at si Cassandra na escorted naman ng Bureau of Immigration Lakay. Okay, balikan ka namin na Sherwin pagka nakita mo na ang anino ni Naka-live lang yung aking Zoom. Sige. Naka-live lang tong camera natin. Pa-insert na lang sa television para makita. Okay. Actual na paglabas dito sa gate ng gate 16 ng Ninoy Aquino International Airport. Dito nga dalawang kasagkuhat nga ni dating Bamban Mayor. Yung bang para hindi makawala, Sherwin, sa camera, yung camera mo itapat mo doon sa yung detection na diyan sa airport, yung kung may sakit ka o wala, yung anong tawag diyan? Yung scanner, yung pan-detect kung ikaw may lagnat, mga ganon. Ay, thermal detector. Ayan, thermal detector. Okay. Maraming salamat, Sherwin. Babalikan ka namin dyan. Yan, live Lakay sa 860 International Airport na Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Director Jimmy Santiago, sir. Ayan, babalikan natin ang NAIA. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Boying Remulla
na may koneksyon nga ang operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac at Pogo sa Porac, Pampanga. Ito'y matapos kumpirmahin ni Remulla ang pagkakaaresto kay Cassandra Leong sa Indonesia kasama ang kapatid na si nang nidismiss Alice Go na si Sheila. Ayon kay Justice Secretary Tarocio sa pagtanggi ni Attorney Harry Roque, pero lumalabas ngayon na konektado pala ang dalawang illegal Pogo Hub. Si Ong ay tinuturong na sa likod ng operasyon ng Pogo sa Porac habang si Alice Go naman ang responsable umano sa Pogo sa Bamban. At Remulla pa rin, inalis naman ni Cavite Governor John Vic Remulla ang fishing ban sa kanilang lalawigan matapos maperwisyo ng oil spill. Ayon kay Remulla, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ligtas ang kainin ang mga huling isda sa Cavite maliban lamang sa shellfish dahil meron pang red tide. Balitang sports, Miss Jackie O. Sa balitang sports, Olympic gold medalist Carlos Yulo nakatanggap ng 10 million pesos mula kay MVP. Wow, bait ni Ninong. Sa Ayan. detalye, RH53 Kristen Carag. Hindi nagpatalo kay bossing RSA, Ramon San Miguel Ang. Ayan, Kristan. Tika muna, Kristan, ha? Batiin ko lang itong si Attorney Rick Balmonte. Aba, kumusta ka na, Attorney, ha? Long time no see, ha? At Kuyang JM Puno, ayan, pakibabda no happy birthday si Kuyang Kenneth Valera. Aba, wala ba tayo dyan? Cheers! At paring Vic Lima, good afternoon. Kuyang Bricks Quejada, ala malakas ka ang ulan diyan sa may Batangas Ayan, umuulan daw ng basa. At happy birthday din kay Julian Canlas ng Angono Rizal mula kay Cesar Bautista at happy birthday din kay Hermana Malu Pagadu, ang past Grand Royal Matron, Order of the Amarant Grand Court of the Philippines, from Kuyang Doming de Asis. Kristan Carag, please come in, Kristan. Nakaideo patuloy nga ang pagdagsa ng grasya kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakatanggap ngayong araw ng 10 million pesos na cash reward si Yulo mula kay business tycoon at sports patron Manny V. Pangilinan. Maliban kay Yulo, nakatanggap rin ng 5 million pesos ang coaching staff ni Yulo. Samantala, makakuha naman ng tig 2 million pesos sina Paris Games bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas, pati na rin ang kanilang mga coach. Nitong mga nagdaang araw nga, nakatanggap rin ng mga iba pang cash incentives sina Yulo, Petesio at Villegas mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa House of Representatives. Maliban pa ito sa cash incentives, matatanggap nila sa ilalim ng Republic Act 100699. Maliban din sa cash incentives, nakatanggap rin si Yulo ng condominium na nagkakahalaga ng 32 million pesos, house and lot sa Batangas na nagkakahalaga ng 6 million pesos, at SUV na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 4 million pesos. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Carag. Bakit sa mga business tycoon, ha? Ba't sina ano lang, bossing RSA at MVP nagbigay? Si ano nga pala, si Ninong Androtan nagbigay din ng condominium, ha? Diyan sa Mega World. Ang magkakapatid na wala ba? Wala ba tayo dyan? Oo, ayan, sino yung mga, ang pangalan ay nasa Forbes magazine. Bossing ERK, ayan, Enrique Razon. Sino nga ba? Mga bilyar, ayan, Senator Manny Villar, ha? Alam ba tayong pamigis sa kanila, ha? Yung si Mr. Jollibee, alam ba tayo dyan? Chicken Joy daw lang. Chicken Joy nga pala, o nga pala, lifetime supply ng Chicken Joy. The road is long. At yan ang kaba natin pala tuntunang break time. Naku, long weekend mga kuya, ha? Abay, naku, mamaya matraffic na ngayon dahil maraming mga magbabakasyon. Uuwi ng probinsya, ayan, magbabakasyon. As iba naman ay mag-a-abroad sigurado, Miss Jackie, ha? Hanggang Lunes ang bakasyon. Wow, 4 Sana days. all. Oo nga. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Ms. Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Mga balansyadong balita at susunod na, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen.
Bye-bye. Ingat. Bye po. Good afternoon, Apo Mayor, BBM, Benji Banyes Magalong, ha? Hatiin ko na rin po ang aking lolo't lola na nanood daw po. Oh, sino? Pati yung pangalan. Kay Lola Gloria Pambid at Lolo Enrique Pambid. Magandang hapon po. Ayun, Lola Gloria at Lolo Enrique. Ayan, mga pambid taga Mekene. Ilocos po. Ay, Ilocos. Ay, Pidig po, pidig. pidig. Ay, naimbag na malim yung Apo, Lola Gloria and Enrique. Ayan. Naimbag na malim yung Apo, ha? Agad anad kayo. Bye-bye. Bye po.